Sinampal ako ni Mama. Hi Pocoyo, itago mo na lang ako sa pangalang Mika, 28 years old at single mom from Pasig. Hindi ko na talaga alam kung saan ako lulugar. Gusto ko lang sanang mailabas to, baka sakaling gumaan ang bigat na nararamdaman ko. Freelance event coordinator ako, kaya bawat booking, bawat racket, importante. One day, may biglaan akong trabaho sa Makati. Hindi available ang babysitter ko, kaya kahit nahihiya, pinuntahan ko si Mama sa bahay nila sa Kainta para humingi ng pabor. Ayoko naman talaga siyang istorbohin kasi ever since sinabi niya, hindi ako babysitter ha, anak. Pero emergency na to, kaya kinausap ko siya ng maayos. Noong una, tahimik lang siya, tapos bigla siyang tumango at nagsabing, sige, bahala na. Akala ko, okay na. Kinabukasan, habang nag-aayos na ako ng gamit, may kumatok, si Mama. Inakala kong dumaan para sunduin apo niya, pero bigla niyang sinabi, anak, hindi na ako tutuloy, may lakad pala kami ng kumari ko. Nagulat ako, hindi man lang siya tumingin sa anak ko na masaya pa naman sana nang marinig na lola niya ang mag-stay. Ma, seryoso ka? Sinabi ko na sa'yo na importante to. Bakit ngayon mo pa sinasabi? Di wag kang tumuloy, hindi mo naman problema kung hindi ka makapunta, di ba? Sabay lingon sa gilid na parang wala siyang paki. Parang ang dating wala siyang pakialam sa apo niya, sa trabaho ko o sa akin. Doon ako napuno. Ilang beses ko siyang inunawa, ilang beses ko siyang tinanggap kahit paulit-ulit niyang pinaparamdam na parang abala lang kami ng anak ko sa kanya. Alam mo ma, minsan parang iniisip ko kung may pakialam ka pa ba talaga sa amin. Para kaming wala sa'yo. At doon siya lumapit sa akin. Ano bang gusto mong palabasin, ha Mika? At bago pa ako makapagsalita, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ko. Tumigil ang mundo ko. Hindi ako makagalaw. Hindi ko alam kung dahil sa sakit o dahil sa gulat. Ako pa ngayon ang walang pakialam. Ako nga tong pinipilit unawain ka sa lahat ng kapritso mo. Palagi na lang ikaw. Sarili mo lang iniisip mo. Gusto ko siyang sigawan pabalik pero tumulo na lang ang luha ko. Para akong batang walang laban. Kinagabihan, nag-message ako sa kanya. Ma, sorry kung nasaktan kita. Gusto ko lang malaman anong mga ugali ko ang kailangan kong baguhin para hindi mo ako ituring na makasarili. Sinabi lang niyang pag-iisipan ko. Hanggang ngayon, wala pa rin siyang sagot. Pero ako, araw-araw kinakain ng guilt. Bawat salita, bawat kilos ko, iniisip ko kung selfish ba? Kung ako na naman bang mali? Hindi ko alam kung mapapatawad ko si Mama sa pagsampal niya sa akin. Pero ang nasa isip ko pa rin, paano ako makakabawi sa kanya? Kung ikaw ang nasa sitwasyon ko, paano ka babawi? Paano mo babaguhin ang sarili mo kung sa paningin ng nanay mo, isa kang pagkukulang?